Noong August 12, Saturday, nagkagulo sa isang flower garden sa Sirao, particularly sa Sirao Pictorial Garden, nang may biglang dumating na mga tauhan ng Cebu City Traffic Office at naklaman ang mga sasakyan, ang mga van, ang mga sakay ay yung mga turista, local tourists, at ang mga the people from the flower garden resisted the clamming, kaya nagkaroon ng commotion, nagkagulo, at nagkaroon ng mga police to pacify the people. Talagang ito ay naging sanhi ng malaking kaguluhan dito sa Sirao Pictorial Garden, disrupted the visit of the local tourist in the famous garden. Sana maiwasan din ito at sana there will be a very clear rules, or should we say law, kung paano talaga gamitin ang daan, kung saan dapat makakaroon ng parking spaces, kasi itong Sirao is a famous tourist destination sa Cebu. Isang masamang imahe ang nakikitang ganito ang nakikitang masamang imahe sa ating turismo, na nagkakagulo ang mga Cebuano, especially those local tourists who visits. They will get traumatized. It's bad. We received complaint 2 times. First, last month, ang usa just this Saturday. So, i-forward na ko ang complaint sa operations to take action, to verify and to implement. So, dito ang mga enforcers, anak pa ko, create a team to verify, to implement. So, niabot ang pila ka patrol? 3 patrols. Abot ang 3 patrols, gihimo ang public address. SOP na, announcing drivers pull out. So, violation of the signage. In violation of the signage nga no parking. So, ang uban ni pull out. That's more than 10. Ang uban ni pull out, ang upat nagpabilin. So, those nga nagpabilin is considered an attendant vehicle. So, precisely mao na nga giklam. Because there's a signage. Kung pay parking to, ano man nila gipatangtang ang signage? Kinsa may nakauna, ang pay parking o ang signage nga pagkataon? Okay. So, but that is not the question. Question diha is, gi-block nila ang sakyanan, gibangila nila og bato haron dili ka pull out. Gi-held hostage, gibunal-bunalan nila ang sakyanan, i-intimidate nila ang among mga tao. That's why, on their own, for their safety, i-decide ang akong mga tao to unclam the vehicle. So, that's it. Ma'am, ako ko naka-mention ka earlier na gi-implement ni nato ang balaod na natulog. Kaya ikaw magiging 7 years na. Yes, there is a law sa tuigan na ito, Clumping ordinance 1642. and the off-site parking. Off-street parking. Operated right. If you are conducting or operating an off-street parking, mangayo jud kag clearance from CCTO. So, ningon sila nga pila na sila katuig, wa sila sa among balaod. So, akong gi-clarify, dili na namo balaod. Dugay na ng balaura pero gipakatog. Sala day namo nga among trabahoon ang balaod nga dugay nang natug. Hindi pa naka-mention si Mayor nga i-implement ang mga natulog na balaod under sa imuhang. Yes, precisely. Mao na among gitrabaho. Niya, yung anak lang baka sayon nga ilahan ng buhaton. So, kinsa may mga tawhan na ang pasaka lokason? We have the video, we have the pictures. We are taking the names lang sa. Wala pa ta kakuha sa mga pangan except for Mr. Buntuyan. What are the possible charges? Disobedience for the agent, disobedience to the agent of the person in authority, harassment, grave threat. Just to confirm, what? Hello, good morning mga kalakwatsera. I hope nga kaning video nato makatabang
to enlighten ang ato mga viewers, ang ato local and foreign tourists on the recent situation. There is a Sirao Pictorial Garden kay a couple of days ago nagkaroon ng commotion, no? Naging viral tong nga video. Nakita nato nga nagkaroon ng commotion, and let's check the place. Mauni siya nga area dire, supposedly parking area ni sa Sirao Pictorial Garden. Sirao Pictorial Garden is the first, may I repeat, the first garden going to Barangay Sirao. Kana ko yun ta, mauni diri ang mga sakyanan nga gipangklaman dire kani mga sakyanan. But since 2016 kani nga area dire, parking space naman gyud ni parkingan sa mga sakyanan nga mobisita, because the garden here in Sirao is known worldwide, no? The first garden or the second garden has been known worldwide. Nakatabang din na sila sa turismo diri sa Cebu. And I'm wondering, a couple of days ago, ngano mautong nahitabo. I hope nga ma-enlighten ta, malikayan ang kagubot. Let's pacify this because it serves as a black eye gyud. Black eye gyud na sa turismo nato nga inana bitaw nga makita, no, ang sitwasyon nga there is confusion, there is conflict, harsh words, accusations lodged with the management or the government. Di man na makatabang. We are here to support the Cebu tourism industry. Magtinabangay ta, dili ta mag-away, but we have to abide by the law. Dali. Mao ni siya na area, parking space man gani. Dire man gani ko mag-park sa ako sakyanan. So I was informed na kaning area ni dire katong mga sakyanan dire gipangklaman, and also here. Kani dire dapat, you know, I must agree nga dili gid pwede nila maklaman kay public road man eh. But the other side here, I don't know, please enlighten me kung kinsa man ang tag-iya ani dire nga space. Kay as far as I know, since 2016, dire na gyud ni ga-park ang mga visitors. But it was also on this place, on this area, few days ago na ang mga sakyanan nga nag-park dire gipangklaman. Istorya ta ha. O kanisado ko ng mga tindahan dire, ang kanindot man gyud sa turismo, no? Dili ilang usa nga sektor ang galambo. Tanan nga sektor. Ang mga habal-habal, ang tag-iya sa tourist spots, mga kananan, mga inani ba? Mulambo, sila mo nang nakanindot sa turismo nga tagaan naton sila pang negosyo, na sila yung negosyo, na trabaho, unya na itong ganaw kang manong kaning, mag-widening. So, the government should have done that before pa. Kay dako na kaayo ang na-contribute na siguro na kwarta sa turismo diri sa Cebu. Dapat gipahibalo na sila tong una nga kani ipasibog ni widening. That's the good solution, pero it will take time bago mag-widening. Again, nasagta sa kinaiyan nato nga retroactive da nga mga tao, dapat proactive. Before pa nga sikat na kaayo, as I said 2016, gibuhat na unta na nila nga widening kay para ni sila nga mga decente o honest nga niya buhi, dili na sila madisturbo. O karon, basin kung bawalan ni ani nga magtinda diri kay tanawa. Kaning tao nga mga naninguha, nagtrabaho in a very honest way, mao ang madisturbo. Di ba gi-encourage nato nga kita maging self-sufficient? Nga mutabang ta sa ato kagalingon nga dili lang ta magsalig sa gobyerno, magsalig sa ayuda ng gobyerno. Karon, kaning nangabuhi nga mga tao nga honest living ha, nga nakatabang sa ato turismo. Kaya ang tourism manggod, dili lang usa ka sektor ang galambo. Tanan nga sektor ng galambo. That's why I always advocate for sustainable tourism kay dili lang usa ka sector. Like kung asenso ang turismo, ang tourist spots, kani sila naasan sila pangabuhi, pero ayaw paggipita. You should have done that before. Proactive unta mo. Nang nakita na ninyo nga naglambo, you should have anticipated nga there should be dako nga space sa agianan na ay parking space o kani ma-settle sila dili na basta hawa diri. Unsa man mo, diktatorya. Dili pwedeng inana. Kay kani sila decente ni sila
Disente, honest nga nagtrabaho, nangabuhi, wala nagpalimos sa gobyerno. Is that what you want? Nga mga tao magsalig sa ayuda sa gobyerno, then kaptan ninyo para kamo putuhon, nga nagaling ko dira sa posisyon, para na sila ikuutang kabubuton sa inyo ha? No, that's not the way. Teach them how to fish, not just to eat fish. And the best way is dapat i-encourage sila sa pangabuhi nila. Okay, pabor gyud ko sa widening, dapat you should have done that before. Dapat ang ato mentalidad should have been proactive. And with this, salamat nung ha. Salamat. Kani nga garden, wala ko kay palo kung privately owned ba ni siya diri nga parking space. Kunya, di ba ang garden, ang mga tourist spot, usually gada magina silang sakyanan kay bukid man eh. Asa man ninyo ibutang? Asa ninyo ibutang ang mga guest? Asa man ibutang ang sakyanan? Dito sa taas. Why not here? Why won't you allow them to park here? Dire, while visiting the garden. What harm can it cause the city government? Halimbawa kung dire sila mo park. I hope we can settle these matters kay kanang nag-viral karon dili na siya maayo sa mata sa turismo ng Sugbo. It serves as a black eye in Cebu tourism industry. Nga we are trying to uplift the tourism industry in my beloved Cebu. Love Cebu kuno. It's not only love Cebu, love the Cebuanos. Thank you very much. Thank you. Sige, salamat. Go! Hello! Mayong buntag, Sugbo. I hope nga kaning video na ako nga gibuhat will be seen by the entire Philippines. No? Makita gyud sa tibuok Pilipinas because ang Sirao is one of the most popular tourist destination, not just in the province of Cebu, not just in Cebu, but the entire Philippines. It has brought so much money to the Philippine economy in terms of tourism. Niata karon sa Sirao Garden, Little Amsterdam. The second, may repeat ha, the second garden kung padulong mo sa barangay Sirao. Okay? Mauni siya ang garden nga ikaduha, owned by my friend Elena Sichua. Kunya, mauni dire ang ako sa ila, gutomon mangyud ta, no? Pag kita magsuroy dito sa mga garden, naani sila yung mga delicacy nga bagong luto sa Kenzo. I think na feature na nako. Daghan na kaayong nakakitaan eh. I'm just reminding everybody nga dili mo gutomon kung mo bisita mo diri sa flower garden kay naa diri mga klase-klaseng luto. Na as early as 7 o'clock in the morning, naa na yung mga luto. Sige, you follow me. And by the way, kani bawal mag-park diri ha kay bag-o lang katong naggubot dito sa Pika sa first garden, dili ni pwede nga parkingan diri kay this is a public road. So ka. O dagan kayo mga kananan nga pwede mo magpaabot lang din ninyo. Ready gyud na mga presko nga mga prutas, presko nga mga pagkaon kay naaman sila sa bukid. Unay ra gyud sila sa mga prutas diri nga available niya, limpyo nga pagkaluto og affordable. Unlike dito sa first garden, wala dire sa second garden kang Elena, wala dire gubot, no? Wala yung nahitabo nga commotion. Katong nahitabo nga commotion dito to sa first garden, sa second garden dire kang Elena wala to nahitabo. Okay. Kung sa mang hinungdan nga no nagkagubot dito sa first garden, sa Sirao Pictorial Garden, the issue is about parking space. But here, sa second garden kang Elena, sulod ta. There can never be an issue about parking kay naagid sila privately owned parking space. O, dako kaayo.
Joel, ipakita agad ang parking space. Ana, dako kayo ang parking space ni Elena. Dire sa iyang garden. So, wala gyud dire katong gubot dito sa first garden is not a problem here sa garden ni Elena, sa second garden, sa original Siraw flower garden, because as I keep on telling, Elena is a visionary. When I say visionary, na-anticipate na niya kung unsa mahitabo in the near future, because kaning garden diri ni Elena opened in 2016. How many years had passed? This now has become a world famous garden. Tanan nga mga turista nga muani sa Cebu, their visit in Cebu would not be complete kung dili sila makabisita sa garden. So na-anticipate na ni Elena what could be a problem kung dili ma-address, and that's it. Nagbutang yun siya parking area. Gisacrifice niya ang iyang space, kaninga space. Pwede pa man unta ni mabutangan niya og mga laing businesses, pero gi-prioritize gyud niya ang parking space because you knew eventually pagdaghan na kaayong guest, labi ng mga van, mga big cars or van, maka-encroach gyud sila og space, lalo na kanang publicly owned, no, nga mga roads nga dili pwede parkingan. So kanang mga dagko nga van, they can come, park their car here, nga dili makasamok sa flow ng traffic sa katong muagi sa Barangay Siraw. That's why I really commend ang garden ni Elena, because this is the only garden which is PWD friendly, senior citizen friendly. Kay Elena created a ramp no, na intended yun sa person with disability and senior citizen, that they can walk or they can sit on their wheelchair or with crutches without fear on going down to the lovely garden. Siya gid ang nagbutang ana og ramp para makapanaog pud in town ang mga person with disability or senior citizen nga para makita ang garden, that they will not be left alone in the cars while the rest of the family is enjoying or having fun in the garden. That's how compassionate and emphatic Elena is. As I said, walay labot ang flower garden ni Elena sa katong kagubot, although masakitan ko kay it's still a reflection of the sad state of the garden, kay bati manggod tong napakita sa social media. That's why I came here to assure everybody na ang garden ni Elena is not involved or wala siya na entangled sa katong commotion nga nahitabo a couple of days ago, that there is a huge parking space sa mga vans, private transport nga mo bisita. Always remember, ang Little Amsterdam Original Flower Garden is located on the second garden if you are bound for Barangay Siraw. Thank you very much, and let's support the tourism industry of Cebu, and may I advise the city government to be very proactive sa ilang plano about tourism, to avoid conflict para dili ma-black ayan ang ato turismo, because we are doing everything to promote the tourism in Cebu. Di ba ang slogan? Love Cebu? I should add more. Love the Cebuanos. Thank you very much. Ug maayong buntag kaninyong tanan.